Itong Infinix Zero 40 5G na pag-uusapan natin ngayon ay hindi pa nare-release dito sa Philippines, kaya hindi pa ako makakapagbigay ng SRP o ng presyo sa Lazada, sa Shopee, kahit sa physical stores. Although sa ibang part ng Asia, meron na mabibiling ganito sa market nila. Pero again, dito sa bansa natin, wala pa. However, unbox pa rin natin to. Bibigay ko yung breakdown ng kanyang specs. Tapos, share ko na rin sa inyo ilang mga benchmark scores, pati yung kanyang performance pagdating sa gaming, kumusta ba yung thermals ng phone na to, pati na rin yung battery performance. At isa sa pinagmamalaki ng Infinix dito sa Zero 40 5G ay yung camera specs or yung camera system ng phone na to. Dahil design talaga to for vlogging. Pero gusto kong ihiwalay yung video na yun kasi napakadami nating pwedeng madiscuss sa camera ng phone na to. At hindi lang itong phone mismo yung ipinadala nila sa akin. Meron pa silang pinadalang vlogging kit na pwede nating ilagay dito sa phone na to para maging dedicated vlogging camera natin itong Zero 40 5G. Okay, so unbox muna natin. Pansin-pansin guys, sa harap ng box, itong Zero 40 5G ay yung mga pinagmamalaki nila dito. Kagaya na lang ng JBL sound, 512GB na storage, up to 24GB of RAM, at 4K video recording sa rear at front camera niya. Sa gilid, meron tayong GoPro logo. Sa kabilang side, yung ibang top features na makikita natin kasama na yung ingress protection. Pag open ng box, document sleeve, yung unang makikita natin na may lamang SIM ejector pin, tempered glass, at napakagandang back cover case na may pagka-leather yung texture. Ito na guys yung ating Zero 40 5G. Tanggalin muna natin yung plastic. Yung nandito sa atin guys ay yung Violet Garden na colorway. Pero for the most part, in person guys, nasa pink pa rin yung kulay niya. Pero grabe guys, sobrang premium na itsura ng phone na to. Ito naman kasi itsura kapag nilagay natin yung back cover. Exposed yung mga gilid, pero yung mas malaking part ng likod, protected naman. Sa pinakailalim, makikita natin yung 45 watts na charger, USB-C cable, at wired earphones na USB-C yung dulo. Una natin pag-usapan sa phone na to, design. Okay, so kagaya na sinabi ko kanina guys, sumisigaw sa sobrang premium looking yung phone na to. Kita nyo naman guys yung design. Una sa lahat, yung texture ng likod niya, although medyo dual tone siya, ayan o, may pagka light colored na pink, yun nandito sa ilalim, tapos may zero branding tayo. Pero lahat yan guys, matte finish. Walang kahit anong texture tayong mapifeel. So hindi siya kapitin ng smudges, ng mga fingerprints o ng alikabok. Tapos yung kanyang camera module guys, may resemblance sa camera ng mga DSLR. Ayan, parang pwede nating kabitan ng ano dito, ng lente. Parang ganun yung itsura niya. Ayan, tututok ko guys lalapit ko para mas ma-appreciate nyo. Ayan, yung details ng kanyang camera module. Okay, 3 yung cameras na nandito, pero yung isa filler lang kasi depth sensor. Pero meron tayong 108 megapixels na main camera, tapos meron pa tayong 50 megapixels na ultra-wide. Again, mamaya didiscuss ko naman yan. Sobrang nipis talaga ng phone na to. Isa to sa pinakamanipis na phone so far this year na nahawakan ko. Pero yung ilalim, tsaka yung itaas niya, flat naman. At yung weight guys or yung bigat ng phone na to nasa 195 grams lang kapag walang case At kung compare natin yung iPhone 15 Pro Max dito, 221 grams yun. So meron tayong mafe-feel na difference pagdating sa weight. Mas comfortable to hawakan compared sa ibang malalaking phones ngayon. Dito guys sa taas makikita natin yung ating IR blaster. Meron tayong secondary mic. Meron tayong JBL branding at yung secondary speaker. Dito naman sa may ilalim, makikita natin ang ating SIM tray, main mic, USB-C port, at main speaker. Dito naman sa may right side, yung kanyang volume up and down buttons at power lock button. Sa may left side, wala tayong makikita kahit ano. Ito guys yung SIM tray nitong Infinix Zero 40 5G. Dual SIM lang siya guys. So, hindi tayo makakapaglagay ng micro SD card. At hindi ko naman nirereklamo na wala tayong micro SD card slot dito sa phone na to kasi 512GB na yung internal storage ng phone na to. Ito naman sa harap, makikita natin yung ating punch hole, selfie camera, at yung display ng phone na to guys ay curved yung mga gilid. Okay, tapos yung bezels niya dun sa taas, at dito sa may chin, pantay na pantay pati yung mga nasa gilid. So again, hindi lang likod yung premium looking dito sa phone na to, pati na rin yung kanyang harap. Para dun sa mga curious guys, sa haptic feedback ng phone na to, maganda siya. Premium din yung feel, so I suggest huwag nyong patayin. At if ever guys na hindi nyo trip itong moving garden,
kagaya ko, meron pa naman dalawang colorway na option. Meron tayong rock black tsaka moving titanium. So again guys, itong Infinix Zero 45G ay merong IP54 na rating. So if ever na matalsikan to ng tubig habang umuulan, naguhugas tayo ng plato o naglalaba, okay lang, walang problema. Wag lang natin ilulubog sa tubig. Tapos pagdating sa alikabok, kung madala man natin siya sa medyo mabuhangin na environment, hindi tayo kakabahan na baka pasukan siya ng alikabok. Ngayon, sa speakers naman, dahil nga tuned by JBL, yung kanyang dual speakers, malakas guys, hindi sabog yung tunog, at maganda yung separation ng left tsaka right. Mafe-feel nyo talaga at meron ding bass. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang display, naka 6.78 inch tayo dito na AMOLED Full HD+, 144Hz yung kanyang max refresh rate. Protected to ng Corning Gorilla Glass 5, 1,300 nits yung kanyang peak brightness, 1,500 Hz naman yung kanyang touch sampling rate, at meron siyang 100% DCI-P3 color coverage. Kapag ito guys sa color production ng phone na to, wala tayo guys mapupuna. Talagang may enjoy natin yung media consumption natin dito. Napakaganda ng kulay. Mamaya tingnan pa natin sa display settings kung pwede nating timplahin yan. Pero out of the box guys, napaka-vibrant ng kulay. Wala tayong makikitang issue. Kahit yung curve na mga gilid niya, walang napaka-obvious na discoloration. Talagang maganda yung pagkakagawa nila or maganda yung panel na nilagay nila dito sa 045G. Ngayon dito sa display settings guys, sa color style, meron tayong dalawang preset, bright colored tsaka original color. Yung kanyang color temperature, pwede rin nating matimpla. Pagdating naman sa screen refresh rate options, meron tayong 1, 2, 3, 4 na pagpipilian. Pwede nating ilock to 144Hz, pwede sa 120 at sa 60. Or kung gusto nating yung XOS na yung mag-decide, i-auto switch lang natin. At mamaya gusto ko i-share sa inyo yung SOT na nakuha ko dito sa Infinix Zero 45G kapag naka-auto switch. At ang good news guys, yung kanyang widevine security ay level 1. Tapos yung max playback resolution niya dito mismo sa Netflix application ay full HD. So again, hindi lang maganda yung display, magagamit talaga natin sa media consumption. Okay, puntahan naman natin guys yung performance itong Infinix Zero 40 5G. So naka XOS 14.5 na tayo out of the box on top of Android 14. Dimensity 8200 Ultimate yung kanyang chipset, 12GB LPDDR5X yung kanyang RAM, 512GB UFS 3.1 naman yung kanyang internal storage. Pero meron tayong Memfusion dito guys na up to 12GB. So in total, pwedeng maging 24GB yung ating RAM. And again, gusto kong i-share sa inyo mamaya kung anong epekto niyan sa performance. Ngayon, pinapangako guys na Infinix na itong 045G ay maaalagaan sa software updates kasi makakatanggap to ng up to 2 major Android updates. So, hanggang Android 16 yung updates nito. Tapos, pagdating sa security patch, up to 3 years. So, again, alagang-alaga to sa software updates. Ngayon, ito guys yung Antutu score na nakuha natin dito sa 045G kapag naka-off yung kanyang Memfusion tapos naka-game mode tayo. 968,663. So, talagang performer yung phone na to kasi almost 1 million na yung nakuha nating score. Pero check natin kung ano magiging epekto kapag ginamit natin yung Memfusion. So, bumaba guys, naging 965,882 na lang. So, I-suggest kung hindi naman talaga kailangan and magtataka kung bakit kailangan nyo talaga ng 24GB na RAM, huwag nyo na lang gamitan guys kasi ang laki na ng 12GB na physical RAM dito sa phone na to. Pero ang isa sa mga nakita kong medyo magiging problem, lalo na ng mga gagamit ng mabibigat na apps or medyo demanding na mga games dito sa phone na to, ay yung thermals. Pakita ko sa inyo. So tingnan nyo naman guys, nabawasan tayo ng 10% sa battery life after yung test. So ang laki nun. Tapos yung kanyang temperature from 27 degrees, ang ganda ng ating starting point, naging 48 degrees. So, alarming yung ma-generate na heat ng phone na to kapag mabigat yung application at matagal natin gagamitin. May isa pa akong proof na gusto na ipakita. Yung pinakita ko sa inyong score kanina sa Antutu, ang ganda rin ng ating starting point. 26.2 degrees pero umabot siya ng 42.2
0.3 degrees. So based sa mga test result na yan guys, hinay-hinay lang tayo sa paggamit sa phone na to. Ngayon, kapag maglalaro kayo ng game dito sa Infinix Zero 40 5G, make sure nyo lang guys na nasa game management siya dun sa special features sa settings. Kasi minsan hindi siya na-add doon by default. So kapag na-add nyo na, meron tayong option dito, yung X-Boost. Pwede tayong mamili ng performance profile. Okay, meron tayong power saving, equilibrium, or performance mode para sagad yung CPU tsaka GPU. So, try lang natin siya dito sa Asphalt 9. Okay, so kagaya na makikita nyo guys, hindi niya na-generate lahat ng graphics, pero napaka-decent na ng graphics na makikita natin dito sa Asphalt 9. Walang glitches, walang frame drops, walang pag-skip ng frames, walang, basta, napaka-smooth guys. Yun nga lang, pagdating sa graphics, hindi pa rin talaga may bibigay sa atin ng pinakasagad na graphic settings or graphics quality. Pero performance-wise, okay na. Sobrang acceptable na. And pagdating naman guys sa kanyang battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity, 45 watts yung kanyang charging speed. Meron din tayong 20 watts na wireless charging, 10 watts na reverse wired charging. Ngayon sa website ng Infinix, pinapangako nila na 1,600 charge cycle yung itatagal ng battery nito. So kung i-convert natin sa years, sa abot daw ng 4 years yung battery nito bago mag-umpisang mag-deteriorate yung kanyang performance. Pero syempre, depende pa rin kung anong klaseng user tayo. Kung nagamit tayo ng mabibigat na mga application or games, palaging init yung phone, baka hindi maging ganun yung lifespan ng kanyang battery. So ito guys yung result ng ating PC Mart. 8 hours and 56 minutes lang na screen on time yung napigahan natin sa kanya. Ang setting natin yan ay naka-auto switch. Tapos 50% lang yung brightness natin. So kailangan pa itong ma-improve ng Infinix sa mga susunod na software updates nila. Pero syempre kung hindi naman talaga natin kailangan ng 144Hz na refresh rate, ibaba na lang natin to 120Hz para makatipid tayo. Ngayon pagdating naman sa charging, 16 to 100%, 1 hour and 20 minutes ko na charge yung phone na to. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng idea dun sa kanyang camera specs, pati yung ilang mga samples, lalo na sa kanyang selfie camera. So, yung ating main camera ay 108 megapixels, f1.8 at merong OIS. Yung kanyang ultra-wide, 50 megapixels at yung kanyang selfie camera, 50 megapixels din. At parehong kayang mag-shoot ng 4K video recording. Kaya nga, yun talaga yung unang or primary na pinagmamalaki ng Infinix sa phone na to. Vlogging phone or vlogging camera, itong Infinix Zero 40 5G. So, check natin. Okay, so ito guys yung ating 4K 30 FPS na video recording dito sa selfie camera nitong Infinix Zero 40 5G. So ito muna yung gusto ko ipakita sa inyo sample guys. So nakakabilib lang na sa mid-range phone meron na tayong ganitong capability sa selfie camera kasi usually 1080p lalo na kung merong stabilization, pero ito up to 4K 30 FPS meron tayong EIS. Kapag nag-record tayo ng 4K 60 FPS, mawawala yung ultra steady mode or yung EIS. Pero kung gusto natin na merong stabilization, ayun, hanggang 4K 30 FPS, hindi na masama guys. Sobrang pang vlogging talaga to. Kasi less yung alog natin kapag naglalakad tayo, ganyan. So ayun guys, ano masasabi nyo? Abangan nyo yung separate na camera review para dito sa phone na to para mas maganda yung makuha natin mga video sample outdoor. Okay, so again guys, yun muna. Gusto kong i-separate yung camera review
dito sa phone na 'to kasi nga madami-dami tayong puwedeng mapag-usapan dito at gusto ko sa labas ako kumuha ng mga camera samples, video samples para mas ma-appreciate natin yung kanyang stabilization at yung quality ng kanyang camera. Kung meron pa kayong tanong dito sa phone na 'to at kung meron kayong gustong isama dun sa full review, comment nyo lang dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.